Hi guys, today i-review ko sa inyo itong mga perfumes ni Sabrina Carpenter. Maraming nagre-request nito. Dun sa mga matagal nang nanonood sa akin, welcome back. And dun sa mga bagong discover lang dito sa channel ko, welcome. Dito, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko, kung ano yung naamoy ko, kung ano yung chemistry niya sa skin ko, nitong mga pabango na meron ako. Hindi tayo basta nag-hype ng perfume. So, etong 4 na perfumes from, or nilabas ni Sabrina Carpenter, meron akong 3 decants. Actually, 4 na decants to nung nag-umpisa nung tinetest ko pa lang sila. And I ended up liking one of them, kaya yun yung binili ko na full bottle. So, unahin muna natin itong nagustuhan ko, kaya meron akong full bottle. And eto siya guys, mukha siyang chocolate bar na pink. And this is the Sweet Tooth. Babasahin ko yung notes ko guys para hindi tayo masyadong matagalan. So, this is yummy, etong Sweet Tooth. I can smell marshmallow, which I love. Whipped cream, creamy and soft, pero airy. Yun yung gusto ko sa kanya. Parang candied ginger din siya and a little powdery. Sweet siya pero may clean, soapy note din siya pag medyo tumagal sa skin. Yun actually yung experience ko dito. I mean, nung decant pala. Etong decant ko. Nung binili ko na yung full bottle, meron akong naamoy sa kanya na parang almost salty. Hindi naman siya pangit. Hindi naman niya sinira yung perfume. Medyo nagulit lang ako na yung full bottle, meron siyang salty na note. I still love it. Gusto ko pa rin siya, pero nung ginamit ko siya para ma-tone down yung saltiness niya, inisprayhan ko siya nitong Victoria's Secret na vanilla lace. Pero alone, maganda rin naman siya guys. Siguro I just need to wear this pag medyo mas malamig-lamig pa na place. Hindi naman weather kasi pwede namang air-conditioned na room. So next is the Caramel Dream. Ito na mga decants na tong ilalabas ko guys kasi wala akong full bottle. So, etong Caramel Dream, ang strong nung alcohol smell sa unang spray. Malakas yung patchouli sa nose ko as in halos na tabunan na niya yung ibang mga sweet notes. Maya-maya, lalabas yung sugar na note or yung sugary na note pero yun lang. As in, yun lang. Sugar and patchouli lang plus super lakas ng patchouli. Hard pass sa akin tong Caramel Dream. Ulitin ko, yun yung body chemistry niya sa akin. Ito yung mga notes ko nung tinetest ko tong mga perfumes. Kung gusto ninyo yung mga perfumes na hindi ko nagustuhan, good for you. Pero sa akin kasi, ganon yung naamoy ko and na-experience ko dito sa mga perfumes. Ito namang next is yung Me Espresso. Ang taas ng expectations ko dito kasi coffee diba? Espresso. Pero, ayun nga, this smells like coffee pero not in a yummy way. I'm sorry guys. Musty siya na mapanghi. Sorry, another hard pass. Who wants to smell like this? Para siyang stale coffee. Basta hindi siya masarap. Hindi siya yummy guys. Hindi siya yummy. So, last is itong Cherry Baby. Ito, it smells nice. Strong smell of very, very ripe na cherry and sugar. Actually, okay, mamaya ko i-share sa inyo yung naamoy ko dito sa decant. Today. Basahin ko muna yung notes ko nung tinest ko to sa skin ko and sa paper. So, youthful, yummy, and sweet. Medyo strong lang yung cherry na note niya na parang amoy nail polish remover or strong na alcoholic drink almost. Parang cherry siya na alcohol drink. Medyo indolic din siya sa skin ko. May naaamoy akong parang mapanghi. Parang amoy ihi. This is being compared to Lost Cherry ni Tom Ford. Pwede siguro cheaper na version pero sa akin mga 20% lang siyang or 20% lang yung nakuha niyang hawig doon kay Lost Cherry. Ang ganda ni Lost Cherry guys. Gusto ko siya. Parang ang happy nung dating nung amoy niya. Ang fun and I thought of my college days when I was testing this nung inaamoy ko siya. Ngayon nga lang, this is not for me pero maganda siyang pang bagets and pang gimmick. So, nung inamoy ko to just now, ang unang burst na dating nung amoy sa ilong ko is, alam nyo yung pagpasok ninyo ng bus, air-conditioned na bus. Ang naaalala ko is yung mga bus pauwi ng Baguio or pauwi ng Norte. Yung naghalo-halo na yung parang mga Christmas tree na iba-ibang kulay na pabango nung bus. Yun na yung naamoy ko sa kanya. So to me, ang pinaka nagustuhan ko, gaya ng sinabi ko kanina, kaya meron akong full bottle, is si Sweet Tooth. Madaming nagrereklamo na mahina siya. Iniisip ko nung ginamit ko siya. Yes, mahina siya. Pero dahil hinaluan ko nitong vanilla lace from Victoria's Secret, medyo nag-last siya ng konti. Pero
hahanapin mo siya ng konti sa skin mo pag tumagal na. Parang asan na siya. Although pag gumagalaw ka, may whiffs pa rin naman niya. So, siguro safe mga 3 hours mag-respray ka na or even 2 hours mag-respray ka na kasi although mabango siya, gusto ko yung pagka parang marshmallowy creamy niya. Mahina siya. And okay lang yung hina niya kasi to me, hindi siya nakakaumay. Usually, yung mga gourmand na perfumes, kapag super lakas, super creamy, nakakaumay siya. Plus, yung airiness niya and yung soapy na clean note niya, plus point siya sa akin kasi madali siyang magamit sa weather natin sa Pilipinas. Balanse yung timpla ng notes niya. Hopefully lang, yung mga susunod na spray ko, hindi na malakas yung parang salty na note na naamoy ko sa kanya na wala dun sa dikan. I don't mind getting another bottle of this kasi gusto ko siya and lately nga nagugustuhan ko yung mga ganitong klase ng perfumes. Alin dito yung meron kayo? Mag-comment nga kayo below. And again, wag niyo masyadong seryosohin yung description ko dun sa experience ko nitong mga ibang perfumes niya kasi yun lang yung naamoy ko sa kanya, yun yung experience ko sa kanya. Baka naman sa inyo mabango siya and alin dito yung bangong-bango kayo sa kanya, ang bango-bango niya sa skin ninyo. I-comment nyo nga below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!